May isang sumisikat na pasyalan ngayon na matatagpuan sa Barangay Santiago sa bayan ng Baras sa lalawigan ng Rizal. Ito ang Casarinlan Eco Park. Ito ay isang proyekto ng munisipyo ng Baras upang ipakita ang nakatagong ganda ng nasabing bayan. Sa pakikipagtulungan ng Laguna Lake Development Authority at Winergy Holdings Corporation, ang Casarinlan Eco Park ay naging benepisyaryo ng pilot project ng Memorandum of Agreement na nilagdaan ng mga stakeholders noong August 2018. Isang floating solar farm din ang itinayo upang magbigay ng enerhiya para sa mga poste ng lampara at ilaw. Kaya sa lakwatsang ito ay mamamasyal tayo sa nasabing Eco Park upang ating masaksihan ang kalinisan at kagandahan ng nasabing pasyalan. Maganda dito sa Casarinlan Eco Park, no? Malinis, malakas yung hangin, magaganda na nung tabas ng damo, nami-maintain na nila. Tapos kung mapapansin ninyo, ayan, napakalinis, walang kahit isang basura. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, lakwatsa na! Okay, so sa ngayon ay nandito na tayo sa Baras, Rizal dahil pupuntahan nga natin yung Casarinlan Park, no? Nakita ko lang yan sa Facebook, sabi bago daw, sabi nung nag-vlog, bagong pasyalan daw dito sa Baras. Kaya titignan nga natin kung talagang bago siya. O yun na, welcome to Baras. So isa to sa mga landmark ninyo, yung Jollibee, Robinsons Easy Mart, tsaka yung Petron na magkakatabi. Kasi malapit na tayo kumanan eh, Magsaysay Boulevard. Ayun, ito nakalagay na, this way to Santiago Elementary School. Ayun, Casarinlan Eco Park. Yan, so dito tayo kakanan. Ito yung Constantino Road. Tama ba? Pero sa Google Map nakalagay ay Magsaysay Boulevard. 9 minutes na lang daw. At meron pang 2.1 kilometers bago natin siya marating. Nung chinek ko sa Facebook, may mga nakikita ako dun na detalye na sinasabi na ilang buwan na nga daw bukas tong Casarinlan Eco Park. Kaya yun siguro sinasabi nung napanood ko na nag-vlog, baka first time niya na makita itong Casarinlan. Kaya siguro niya nasabi na na bago. Pero kahit sabihin nating bago o matagal na, ang purpose kasi natin doon makita yung kagandahan ng nung lugar na yon. Ang ganda ng daan sa harapan. Yung mga puno, no? Oo nga no? Sana ganda. Hindi putulin. Kaya nga, sana mas pa siya, no? Yumabong pa. So ito na yung kanilang parking lot. Dito tayo magpa-park. Kasi mula dito maglalakad na lang yata. Sa bagay, libre lang naman yung parking dito. Okay, so umpisahan na natin. Pasukin natin tong Casarinlan Eco Park. Tapos tignan natin kung ano yung mga makikita dito sa loob. Okay, dito pa lang sa bungad, pagpasok ninyo, ito kabilang nung guardhouse, meron ditong mga bangka. Ayan, pero ang pinaparentahan lang daw itong bangka na to, yung may mga bubong. Ang halaga daw ng pagpaparenta niyan ay minimum ng 5 tao, tapos 150 ang isang bangka. Pero kapag sumobra kayo sa 5, naging 6 pataas na, magiging 30 pesos na siya bawat isang tao na. Tapos lalagpas pa daw yan dun sa dulong-dulo ng Eco Park. Hanggang Laot daw yata yung biyahe nitong bangka na to. Ito lang yung mga yung may mga bubong lang ang pinaparentahan nila. Yung the rest mga sa mga mangingisda na daw yan. Dito sa kanan natin, kung mapapansin niyo, matataas pa yung damo. Hindi pa siya nade-develop or hindi pa siya masyadong natatabas. Itong kaliwa natin, ito yung medyo maliwalas na yung yung appearance niya, no. Ang gaganda na nung tabas ng damo, na-maintain na nila. Tapos naglagay din sila sa gilid ng mga ilang upuan tsaka lamesa na pwedeng pagtambayan. Yun nga lang, pagdating ng ganitong oras, alas 9:30 na ng umaga, medyo mainit na. Kaya siguro maganda kung magdala na lang kayo ng tarp
na pwede nyong gawing silungan kasi mainit dito. Malawak yung damuhan dito na pwedeng paglagyan ng paglatagan ng mga gustong mag-picnic. Ayan. Pero syempre medyo agahan ninyo dahil mainit na pagdating ng alas 8 ng umaga. Tsaka dito, kung mapapansin ninyo, maraming poste ng ilaw, no? Kaya meron dito, meron din dito. At sa napapansin ko, mga solar panel yung nakalagay at ginagamitan din siya ng solar energy. Kaya panigurado pagdating dito sa gabi, maganda at maliwanag dito. Tapos itong area na to, may malaking puno. Sa tingin ko ito ay puno ng acacia. Ito yung nagsisilbing pinakalilim dito sa buong Eco Park. Ayun, may mga ilang nakatambay kasi nga malilim dyan sa sa area na to. Ayan lang. Pero banda doon wala na masyadong lilim. Doon din meron din doon children's playground. Tapos meron ding family na naglatag nung kanilang tent. Ayan, nagcamping sila doon. Tapos ito naman yung pinaka sentro no. Pag nakita nyo yung top view nya, nakalagay sa kanya ay 6K, no. Ganun yung disenyo niya. Tapos meron dito ang waiting shed, no. Nag-iisang waiting shed na pagdating ng gatong oras, alas 9:30 pasado na, yung sinag na araw parang nakadirect sa kanya. Tapos konting portion na ng waiting shed yung meron na lilim. Dito din pala may mga ilang equipment kung halimbawa gusto niyo magpapawis. Ayun mga gym equipment. Ayan, libre yan, wala naman yung bayad. Ito yung gilid ng Eco Park. Ayan, kung mapapansin niyo, tubig, tapos dun sa dulo nandun manggagaling yung bangka, tapos dito siya dadaan. Ayan, tapos dire-diretso dun, lalagpas siya dun, tapos biyahing laot daw, sabi ng mga security guard kanina. Ito naman yung kanilang lagoon. Tapos kung mapapansin niyo, ayan, napakalinis, walang kahit isang basura. Dito pala ay maraming isda, no? Bawal din dito mamingwit or manghuli ng isda. Approaching na tayo ngayon ng pinakadulo nitong Eco Park. Ayan, tapos kung mapapansin niyo, may mga ilang bato na nasa gilid kasi itong area nito ay ginagawa. Nilalagyan nila ng harang mula dito hanggang doon sa kabila kasi itong part na to wala pang harang. So ito na yung pinakadulo ng Eco Park. Tapos yan, kung mapapansin ninyo, may mga semento, no? Parang nabasag yata siya, parang gano'n yung itsura niya. Ngayon inaayos na nila. Ayan, naglalagay na sila ng mga bato. Tapos kung mapapansin niyo, yung mga water lily nandito na. Kasi siguro pag lumalakas yung hangin, lumalakas yung alon, napupunta dito yung mga water lily. Gawa nga ng walang harang itong parte na to. Wala naman doon sa kabila yung pinanggalingan natin. Pag dito kayo dumaan, ito naman yung makikita ninyo. Mahabang kalsada rin siya na para siyang baywalk, no? Tulad dun sa Rojas Boulevard. Tapos ganun din tulad sa kabila, malinis din yung area na to. Tapos sunod-sunod din yung mga poste ng ilaw na pinapagana din ng solar energy. Maganda dito sa Casarinlan Eco Park, no? Malinis, malakas yung hangin. Yun nga lang, ang isa sa problema ngayon na nakikita ko, wala pa siyang masyadong lilim. Kaya kung halimbawa pupunta kayo dito ng siguro alas 8 ng umaga onwards, magdala na lang kayo siguro ng mga tent nyo, ng mga tarp para may masilungan kayo. Kasi kung puno na yung area na yun ng puno ng acacia, wala na kayong ibang lilim na masisilungan dito. Talagang mainit na, tsaka medyo masakit rin sa balat. Mula rin pala dito sa kinatatayuan ko, eto sa taas, mapapansin nyo yung Pililya Windmill. Kitang kita dito, ang gandang tignan, no? Tapos dito sa gilid may makikita tayong signage na nilagay nila. Ang nakalagay ay I love Banggandang Baras. Yan, ang ganda ng pagkakagawa, oh.
nandito na tayo ngayon sa likod ng yung waiting shed na tinuro ko kanina. Ayan sila, may mga ilang nakatambay kasi isa yan sa mga lugar na malilim. Pero yun nga, pag gantong oras na, konti na lang yung lilim dyan. Tapos ilang metro lang mula doon sa waiting shed, ito yung kanilang CR. Ayan, malinis tsaka ang ganda. Ang ganda ng pagkakagawa, ang ganda ng pagkakapintura. Tapos dito naman, ito na yung pabalik dun sa sa guardhouse, tsaka yung area din dun. So kung mapapansin niyo, wala na masyadong bago, hindi pa masyado na de-develop, kaya hindi na natin didiretsuhin yan. Tapos ito na ulit yung yung puno ng acacia, yung may lilim. Bago pala tayo matapos, may kasama pala tayo sa likod. Ayan si Sherlyn. Ayan, kasi malapit lang naman siya dito sa area, kaya sinama ko na para kahit pa paano makapamasyal din siya at makasama natin ngayong araw sa lakwatsa natin ito. Shoutout pala kay Buddy Charles sa pagbibigay sa atin muli ng panibagong visa para mapuntahan natin itong Casarinlan Eco Park na matatagpuan dito sa Baras Rizal. Kaya hanggang dito na lang, at huwag na magkakalimutan na ang buhay ay masaya kapag may halong lakwatsa. Salamat!